Grabe, na-excite ako kasi umuwi si Asis. May dala siya ganito. Ito yung gusto kong suso. Ay, anong tawag din? Oo, suso to, diba? Yung mahahaba. Ito yung masarap. Tingnan nyo. Oh, ito yun. Kasi diba madalas ganito yung kinakain na bibili namin. Ngayon meron ng ganito sa parsa daw. Na-excite naman ako kaya sabi ko, halang sarap niyan. Pero syempre, kailangan nating ibabad. Ibabad natin to guys sa timba. Tamang-tama, magdamag. Bukas, meron tayong ulam. Meron tayong ulam bukas. Dito natin sa meron tayo. Ito yung matagal ko nang hinahanap na suso. Hala, meron din ito, tulya. Masarap din to, tulya. Oh. Di kasi ako pwede pumunta sa mga ilog-ilog guys, pero for sure fish pan to. Ala, gusto ko din to guys. Alam nyo to, yung tulya guys, ang sarap nito, yung sinabawan lang siya. Ang sarap, namimiss ko na yung ganito. Wow! 1 kilo daw to, sabi ni Asis, madami daw sa parsa. Sabi ko, bakit kanti lang binili mo? Sabi niya, 1 kilo yan. 1 kilo na pala to. Wala, ang laki! Tingnan nyo naman, ang sarap nito. Ito yung talagang hinahanap ko. May mga maliliit na napasama. Pero okay na yan. May bato. Lang galing talaga ni Asis. Alam niya kung ano yung gusto ko. Kaya kapag nakakakita siya, nabili. Na may kasamang bato, oy. Sa pispan to nakuha. May mga bato Yan, babad natin. Ay, ang sarap ng ulam natin bukas. Sarap-sarap ng ulam natin bukas. Suso. Malalaking suso. Oh. Halang taan saya ko naman. Ang tuwa-tuwa ko naman. Guys, so ayan, natatanggalan na ng buntot. Tapos yan na yung luluto. Kaalis lang ni Asher, kasusundo lang ng ban kay Asher. Tatanggalan muna ng buntot para sup-sup na lang pag kumain. Natatandaan ko dati nung bata kami, hindi naman namin tinatanggalan ng buntot, na niluluto lang na ganyan. Tapos kung kailan kakainin, saan na lang tatanggalin ng buntot. Tagal-tagal ko nang hindi nakakain ng ganitong klase ng snails. Suso. Gunggi. Still gunggi this one? Gunggi ba? Parang sa atin din. Suso pa rin naman sa atin. This one, Taray people telling, ay, Terry gunggi. Ang dami. Sarap niya, no? Help me? I will clean, Papa. I will clean. Maglilinis ako sa loob. Sarap lalo yung sabaw niyan. Sarap. Ay, sarap, Papa. I will take lemongrass. You put lemongrass in this one. Very nice soup. Kukuha tayo ng lemongrass, guys. Ayan yung ating lemongrass. Oh, napaka-ano na niya. Napakalago. Malagong malago siya. Kuha lang tayo ng konti lang. Konti lang yung kukunin natin. Ang saya ko, nakapagpabuhay ulit ako ng lemongrass. Ganito kalago ang lemongrass natin dati nung nagpatayo tayo ng bahay. Pero dahil nga alam nyo yun, na siya, nagalaw-galaw nung nagpatayo. Yun, ito lang. Ganyan lang, pangpalasa lang ng sabaw. Maganda to para sa akin. Iwas lamig-lamig din guys, alam nyo yun. Ganda, masarap din yan sa tea. Hi guys, kain na tayo. Bali meron pa kaming tira kagabi, yung niluto ko na nilaga. Ayan. Kasi may vegetable nga kasi siya, gusto ko. Lalo yung cabbage. Kain tayo guys. And syempre yung ating suso. Medyo maanghang yung suso. Namuluto ni Asis. More papa, more soup. Suho ko maraming soup nung sa snail. Ayan. Oh,
Sarap. Bali, niluto ko siya ulit. I cook again, Papa. You know. Because when I taste it, not enough salt. Then I put magic sarap. Nilagyan ko siya ng magic sarap, guys. Ngayon, medyo okay na. Pero parang kulang pa din. Not enough? Taste, Papa. Parang masyadong ano yata. Dati hindi ako masyado sa maalat ba. Pero ngayon kasi parang kapag medyo konti yung nailagay, parang kulang ng panlasa ko eh. O baka dahil buntis lang ako. Hindi ako sa maalat na tao. Hindi kagaya nila Asis na mataas yung timpla nila sa ulam. O baka dahil ano na rin, sa sili na rin siguro. Sarap ng sabaw niya. Ito ang masarap ko kapag yung kapapanganak mo, pampagatas. Pampagatas. I forget to put. Oh, yun lang. Sarap. यहाँ है घूमे खाने यहाँ आने Ah? Ibang lasa nito sa suso na ano, yung bilog. Ibang lasa nito, iba din ang lasa nun. Sarap talaga. This one not nice for the ginger and not make it taste. Ang luto nila. Kasi nangihingi din si Ama. Ito, ibang lasa nito. Yung ganito, bilog. Di ba may nahalo na bilog? Ayan. Iba din ang lasa nito. Iba din ang lasa nung mahaba. Susong Pilipit yata ang tawag dito sa Tagalog. Ang dami nito sa Isabela dati. Sa probinsya sa Isabela namin. Sa probinsya namin dati sa Isabela, ang daming ganito. Pero madalas sa fish pan. Meron din yung parang tahong na sa tubig tabang nakukuha. Madalas nun sa fish pan, sa mga mapuputik, marami yun dati. Tapos yung tulya, marami yun sa ilog dati. Ilog sa amin dati ng, ayan o. Ito, tulya. Maraming ganito dati eh. Sa ilog lang namin ito kinukuha dati. Pero bakit hindi siya bumuka? Papa, wait, didn't open. Mamaya yan. Hindi siya nagbukas eh. I don't know how to open this one. Sarap. Tapos may konting anghang. Sarap. Kahit sabaw lang Really? Like this pa po you know that yung pasta ko nasira, guys. You want to save your day. For me, no. Save this, huh? Sarap-sarap. Uy. Masala, ginger, coconut. In the Philippines, we are cooking with coconut milk, you know? Kahit yung tulya, miss ko na kumain ng tulya, guys. Ang sarap din ng tulya, gigisa mo lang siya. Tapos yung sabaw niya, ang sarap din. Not enough to me, huh? Not enough? It's okay. What that is? Delicious. Sabi ko kay Asis, sana ngayong second pregnancy ko, tapos nanganak ako, sana marami akong gatas sa dede ko. Para hindi kami bibili ng gatas. Hello? Corona, bakit eh? Kaya maganda yung ganito pagkain, sabaw-sabaw, pang padede to. Ay, pang pagatas to eh, pang pagatas. Kate? Sana lang talaga Yes, sir. magkaroon ako ng gatas. Kona? Para no need na Mababa bumili na ng dun, sir. gatas. Hi guys, so ayan, hapon na dito. Natutulog si Asher.
Kaya bago ko i-end ang aking video for today, i-update ko muna kayo sa aking pananim. Dito nagtanim si ama ng mais. Hindi pa siya tumubo. Sabi ko ihilera sana na pa ganun, parang pinaka sa gilid-gilid, sabi ni ama hindi daw maganda. Kaya dito siya nagtanim. Ayan yung part na yan, mais yan. Yung part na yan, patatas yan. And eto na yung ating onions. Kahit papano nakakasurvive sila. And eto ang ating cauliflower. Hindi ko alam kung magsusurvive sila. Dinidiligan tuwing umaga ni Asis. And eto na yung ating pechay. Patchoy. Ayan. Hanggang doon meron yan. Hindi masyadong naakalat ni Asis ng ayos. And syempre ang ating garlic ay tumubo na sila. Ang bilis lang tumubo ang garlic guys, oh. After 3-4 days yata, tumubo na. Yan, oh. May mga tusok-tusok na kulay green. Masarap ang dahon nito, lalo kapag bata pa. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Ang bilis tumubo ng ating garlic. Madami din yan. And ang ating green peas, wala pa. Wala pa din ang green peas natin. And, oo, wala pa. Meron na. Meron na tumubo green peas natin. Nag-start na. Ayun. Ay, hindi pala. Ayan. Green peas. Green peas yun. Meron na. Ayun, green peas. Maliliit nga lang. Yan. And syempre, nagtanim din ako ng okra. Green peas ba yan? Yata. Ayan, at least may mga tumubo na. And meron din tayong mga okra. Sana mag-survive din sila. Ayan, hindi masyadong nakalat ni Asis yung ating pak choy. Basta ginanon lang niya. Pero at least meron na tayong nakikita na tumubo sa ating mga pananim. So ayan yung ating update. May tinanim ako ditong okra. Pag ganun, hindi pa tumubo. Ito yung okra na tanim dito. Nahulog ang buto. Nagkusa na siyang tumubo dyan. So ayan guys. Ay, madilim pa banda dyan. Kung nakita nyo, medyo walang mga dahon-dahon, walang mga damo. Malinis yung papuntang ganun kasi patubo pa lang yung ating mga tanim. So yan lang yung ating video for today. I-end ko na yung aking video. Thank you again for watching everyone. And see you again in our next vlog. Bye and God bless us all.